Transferring funds from deactivated GCash number to your new GCash account? Paano? Tara, alamin natin to. Mga dapat tandaan bago gumawa ng report o magsubmit ng ticket kay GCash. Una, gumawa ng bagong GCash account at ibigay ang mga impormasyon na katulad ng nasa lumang account. Pangalawa, kailangan na fully verified ang bagong GCash account na ginawa mo. And now, let's proceed to our tutorial video. Una sa lahat, buksan mo ang iyong GCash app and then click mo yung Help Center na tinutukoy dito sa video. Pagkatapos, i-scroll down mo lang at hanapin ang Protect Your Account na makikita sa Your Guide to GCash at pindutin ito. Ngayon, mag-scroll down ka ulit at piliin ang Lost SIM or Phone at yun ang magiging daan upang makapag-submit tayo ng concern kay GCash. Pagkatapos, mag-scroll down ka ulit at i-click ang makikitang link na nasa ibaba na click here to report to GCash immediately. Ngayon ay maaari na tayong gumawa ng ticket. Magtungo muna sa concern category at piliin ang I want to transfer my funds and services from my old to my new account. Pagkatapos, simulan na natin ang pag-fill out sa mga hinihingi impormasyon. Una, ang email or Gmail na ginamit sa bagong account. Maaari na magkapareho ang ginamit nyo sa luma at bagong account. Pangalawa, ang GCash registered full name mo. Maaari mong isama ang iyong middle initial kung gugustuhin mo. Pangatlo, ilagay ang bagong verified GCash number. Kung kinakailangan gayahin ang format tulad ng nasa ibaba, ito ay sundin. Pang-apat, regular account ang piliin sa account type. Depende sa type of account na ginawa nyo sa old GCash mo. Pang-lima, ilagay ang old GCash number, gayon din sa new GCash number. Tandaan, kailangan ay fully verified ang new GCash account mo. Pang-anim, ilagay ang mga hinihingi pang impormasyon tulad ng pangalan, middle initial, apelyido at date of birth. Nga pala, kung same Gmail account or email account ang gagamitin mo sa paggawa ng bago mong GCash account, kailangan na bubuksan mo ito kasi doon sila magre-response once na nag-submit ka ng ticket or nung concern mo. Pampito, ilagay ang email or Gmail na ginamit mo sa old GCash account mo. Pangwalo, piliin ang deactivated SIM due to failed SIM registration sa tanong na what happened to your old number. Pangsyam, dapat tanda mo or alam mo kung ilan ang laman ng nasa old account mo para sigurado na yun ang amount na itatransfer sa new account mo. Pang-sampo, kung wala kang GCash Mastercard, ilagay ang NA or not applicable. Kung meron naman, ilagay ang 4 digits na hinihingi. Ganon din sa GInsure policy number. Kung nakasubscribe ka sa GLife, maaari mong piliin ang yes at kung hindi naman ay no. Ngayon, lagyan lahat ng checkmark ang mga sumusunod. Dapat nasa gallery nyo na ang valid ID at ang selfie mo nakapit ang valid ID para ready to attach na. Sa notarized affidavit, kung hindi fully verified yung old account mo, kailangan mo nito. Pero kung verified naman, maaaring hindi mo na ito isama sa pag-attach ng files, hayaan mo lang na naka-checkmark. Ngayon, sa part na ito, i-type mo sa box ang concern mo, tulad ng inilagay ko. Nga pala, ito ay isang tutorial video lamang na kung saan ito yung ginamit ko upang ako'y makatulong dun sa tinulungan ko. Na-deactivate yung kanyang SIM card, and may laman yung kanyang old account na 5,517. Yes, so nasa abroad siya, tapos sumingi siya ng tulong, and then yun, ito yung guide ko at gusto kong i-share sa inyo.
So guys, ito yung nilagay ko. I want to transfer the funds from my old GCash account to my new verified GCash account. Due to failed SIM registration, my old GCash account has been deactivated or was already deactivated. Please help me to fix it. Thank you. Ganun. Para sa akin, ang naging advantage lang siguro namin kung bakit na-transfer yung funds from old account to new account kahit wala siyang notarized or affidavit is parehas yung Gmail na ginamit niya. Ibig sabihin kung ano yung email na nakaregister doon sa old account niya, yun yung ginawa niyang email or in-input niyang email sa paggawa ng bago niyang account. Sabi ko nga kanina, kung same Gmail account ang gagamitin nyo sa paggawa ng bagong GCash account, kailangan na bubuksan nyo pa rin ito. At sa last part, i-click mo yung add file. Attach mo yung picture ng valid ID mo at yung selfie mo with your valid ID. So dapat dalawang files yung isi-submit mo sa kanila. Pagkatapos maging successful yung sinubmit mo na ticket, hintayin mo ang response ni GCash sa email or Gmail mo. Bibigyan ka nila ng ticket number na kung saan pwede mong i-follow up araw-araw. Tandaan, iwasang mag-submit muli ng paulit-ulit na ticket with the same concern upang hindi matabunan ang first ticket na ginawa mo. So yun, thank you for watching guys. Sana nakatulong ako sa'yo. Salamat!